Dear Amihan Stories presents The Congresswoman's Billionaire Stalker, written by Jasmine Jail. Ngayon, pakinggan naman natin ang speech ng ating butihing congresswoman na si R.C. Cola Soberano. Pagpapakilala ng campaign manager ni R.C. sa daan-daang tao na dumalo sa covered court ng isang bayan kung saan sila nangangampanya. Tumatakbo siya sa posisyong gobernador ng kanilang lalawigan, napapalit sa kanyang ama, natatakbo naman bilang senador. Maraming salamat, Roslyn. Sagot niya rito. Maraming salamat sa inyo mga kababayan ko, sa patuloy ninyong pagtitiwala sa akin at sa aming pamilya. Asahan ninyo na mas lalo pa naming pagbubutihin ang ginagawa naming pagpapaunlad sa lalawigan natin. Patuloy kaming tutulong sa inyo at hindi titigil sa pagsasagawa ng mga proyektong magbibigay ng trabaho sa kanamihan. Baling naman niya sa kanyang mga constituents. Pagkuway natigilan siya nang biglang lumapit sa kanya ang bodyguard na si Maki Boy. Sumisenyas ito sa mga kasamahan na para bang may nagbabanta sa kanyang seguridad. Bakit, Maki? May problema ba? Mahinang tanong niya rito. Sige lang po, ma'am. Ituloy mo lang po ang speech mo. Huwag kayong mag-alala sa seguridad. Kami na bahala ron. Yun ang isinagot sa kanya ni Maki. Kampante naman siya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Mga kababayan, marami na akong naihandang plano para sa ikauunlad. Biglang natigil ang pagsasalita niya nang umalingaw ang putok ng baril sa lugar na yon. Agad na nagsikilos ang mga bodyguards niya at si Maki naman ay agad siyang pinadapa habang pinoprotektahan siya. Roslyn! Bulalas niya nang mapansin na dumudugo ang braso ng campaign manager niya habang nasa sahig at walang malay. Lalapitan niya sana ito pero agad siyang pinigilan ni Maki. Huwag po, ma'am. Masyadong delikado. Dito ka lang po at dumapa hanggat hindi cleared ng sitwasyon. Babala nito sa kanya. Pagkaway bumaling ito sa mga kasamahan. Tulungan niyo si Roslyn at dalhin sa ospital. Ilang sandali pa'y nakarinig ulit sila ng putok ng baril. Dahilan para magkagulo ng tuluyan sa buong lugar. Kanya-kanyang takbo ang mga tao at hindi na naiwasang magkatulakan. Sa pagkakataong yun ay walang tinamaan, pero mas lalong tumindi ang tensyon. Mas lalo rin siyang nabahala, lalo na't dadalawa lang ang bodyguards na nasa tabi niya. Nasaan ba yung iba? Halos pasigaw na tanong ni Maki sa kasamahan nito. Hinahabol nila yung hitman na nagtangkang barilin si Congresswoman. Agad na sagot ng isa pang bodyguard. Lintik naman. Mga bodyguards tayo kaya safety ni Congresswoman ang priority natin. Paano kung hindi lang isang tao ang may gawa nito? Asik ni Maki. Mukhang isang tao lang, Maki. Patuloy sa pagsagot ang kasamahan nitong bodyguard. Nakita nila ang lalaking nagpaputok ng baril, kaya hinahabol nila. Ganun ba? Sige, dalhin na natin si ma'am sa service vehicle natin. Wika ni Maki. Safe na ba? Nag-aalalang tanong niya. Si Roslyn. Nailayo na po siya rito, ma'am. Agad na sagot ni Maki. Halina po kayo at pumunta sa kotse para makaalis na rin tayo rito. Tumayo na nga siya at nagsimulang maglakad habang nakaalalay sa kanya ang dalawang bodyguards. Ihanda mo ang kotse, body, at ako nang bahala kay ma'am. Utos ni Maki sa kasamahan na agad itong sinunod. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad ay nagulat na lang siya nang may biglang sumugod sa kanya na isang lalaking may hawak na patalim. Sa likod niya ito umatake. Mabuti na lamang at saktong napalingon siya. Nakita niya ito kaya nakaiwas siya. Ako na po bahala rito, ma'am. Tumakbo ka na patungo sa kotse. Halos pasigaw na sabi ni Maki habang nakikipagbuno sa lalaking may hawak na patalim. Sakto namang pumarada na ang sasakyan na gagamitin nila sa tapat niya, kaya dali-dali na siyang pumasok sa loob. Sige na, umalis na kayo rito. Ilayo mo na si Congresswoman dito. Pasigaw na utos ni Maki sa kasamahan nito na nagmamaneho sa kotse kung saan siya naroon. Paano ka, Maki? Pasigaw rin na tanong niya habang nag-aalala sa pinagkakatiwalaang bodyguard. Ako na po ang bahala rito, ma'am. Ang kaligtasan mong mahalaga. Agad na sagot ni Maki. Nakasalukuyan pa rin nakikipag-agawan sa patalim na hawak ng kalabang lalaki. Hanggang sa sumuko na lang ang kalaban at tumakbo palayo. Pero hinabol pa rin yun ni Maki. Tama po si Maki, ma'am. Mas importante po ang kaligtasan mo sa ngayon. Wika ng bodyguard niya na may hawak sa manibela. Hindi na rin ito hinintay pa na makasagot siya at sinimula ng paandarin ng sasakyan. Hindi pa man sila nakakalayo nang may biglang bumangga sa kotse na sinasakyan nila.
Pagkatapos ay pinaulanan sila ng bala. Agad naman niyang ikinubli ang sarili sa mga upuan sa loob hanggang sa tumigil ang putok ng mga baril. Bodyguard! Huy, bodyguard! Medyo pabulong pero matigas ang boses na tawag niya sa kasama na nagmamaneho ng kotse. Pero wala siyang narinig na sagot, kaya napagtanto niya na baka tinamaan ito ng bala at nasawi na. I-check niyo sa loob kung buhay pa. Narinig niyang wika ng isang lalaki mula sa labas ng sasakyan. Hanggang sa marinig niya ang yabang ng mga sapatos na papalapit sa kotse niya. Diyos ko, tulungan mo po ako. Nagmamakaawang sambit niya. Hanggang sa isa-isa nang bumukas ang mga pinto ng kotse at nakita siya ng isang armadong lalaki. Buhay pa si Congresswoman! Sigaw nito. Pagkuway may isang lalaki na nakabonet ang lumapit at agad siyang tinutukan ng baril. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya na nagtatapang-tapangan lang. Hindi mo na kailangan pang malaman, Congresswoman. Basta napag-utusan lang kami para iligpit ka at burahin sa mundong to. Sagot ng nakabonet na lalaki. Matutukoy sa boses nito ang walang pag-aalinlangan sa gagawin nitong pagpatay sa kanya. Pero bago pa man ito makalabit ang gatilyo, ay sunod-sunod na putok ng baril ang muli niyang narinig na nagmumula sa di kalayuan. Bumagsak ang dalawang lalaking armado. Samantalang ang nakabonet ay nakatakbo palayo matapos madaplisan ang bala sa balikat. Hindi niya naiwasang mapasigaw dahil sa putukang yon. Halos mabingi siya kahit nakatakip na ang mga palad niya sa kanyang tenga. Bagamat hindi yun ang unang pagkakataon na may nagtangka sa buhay niya, ay yun ang unang beses na sa harap niya mismo nagkakaputukan at may bumabagsak pang mga bangkay. Sumama ka sa akin, ma'am, habang wala pang ibang mga kalaban. Narinig niya ang boses ng isang lalaki na agad naman niyang nilingon. Hindi niya ito kilala, pero parang pamilyar ang mukha nito. Parang isa ito sa lagi niyang nakikita sa mga lugar kung saan siya nangangampanya. Ikaw ba ang nakipagbarilan dun sa mga lalaking gusto akong patayin? Tanong niya rito matapos mapansin na armado rin ito ng baril. Mamaya na question and answer, Congresswoman. Kailangan nating makalis dito sa lalong madaling panahon. Masungit na sagot ng lalaki. Pagkatapos ay pwersahan na siya nitong inakay patungo sa sasakyan nito. O baka isa ka rin sa mga taong gusto akong patayin. Pagpapatuloy niya, bagamat agad namang kinontra yon ng kanyang konsensya. Parang hindi naman kasi ito masamang tao dahil sa sobrang gwapo nito at maamo rin ang muka. Sinupladuhan lang siya nito at hindi na nagsalita pa. Hanggang sa makapasok na sila sa kotse nito, na agad din itong pinaandar. Dinala siya nito sa isang tahimik at mukhang safe naman na lugar. Paghinto ng kotse ay agad itong bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Pagbaba niya ay huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay nakalayo na siya ng tuluyan mula sa tiyak na kapahamakan. Tawagan mo ng pamilya mo at magpasundo ka rito. Wika ng lalaki sa malamig na boses. Bagay na hindi niya nagustuhan. Kaya sa halip na sundin ang sinabi nito, ay tiningnan niya lang ito ng masama sa kainirapan. Akin na ang phone mo. Ako na ang gagawa at baka traumatized ka pa. Patuloy nito nang hindi makarinig ng sagot mula sa kanya. Akmang kukunin nito ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya pero agad niya itong pinigilan. Hoy, teka lang. Angal niya sa halos pasigaw na boses. Ba't mo kukunin ang cellphone ko? Hindi ako traumatized dahil maraming beses nang nangyari sa akin ng ganito. Kung ganun, tawagan mo ng pamilya mo at magpasundo ka na rito. Parang napipikon na sagot nito, pero hindi pa rin niya ito sinunod. Sa halip ay pinakatitigan niya ito. Pilit na inaalala kung saan niya ito madalas makita. Alam mo, parang namumukhaan kita. Saad niya habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa muka, dibdib, matitipon ng braso at pang-ibabang parte ng katawan nito. Nag-isip pa siya ng malalim hanggang sa mapagtanto niya kung sino ang lalaking kaharap. Tama, ikaw ang stalker ko. Wika niya na bahagya pang napataas ang boses. Stalker? Napaismid ang lalaki dahil sa sinabi niya. Oo, ikaw ang stalker ko na lagi nakabuntot sa akin kapag nangangampanya ako. Ulit niya habang tinitingnan ito ng masama. Ano ba kadalasan na ginagawa ng mga stalker? Tanong nito habang sinasalubong ang mga tingin niya. Ba't di ka makasagot, Congresswoman? Untag nito sa kanya, dahilan para makabalik siya sa kanyang wisyo. Ano sa pagkakaalam mong ginagawa ng mga stalker sa mga babaeng ini-stalk ng mga to? Binabastos. Pinapagsamantalahan. Sagot niya sa medyo mahinang boses. Ako, anong ginawa ko para sa'yo?
Anong madalas kong ginagawa kapag napupunta ako sa mga lugar kung saan ka nangangampanya? Patuloy ng lalaki. Iba rin ang paraan nito ng pagpapaliwanag ng sarili. Nakaka-intimidate. Inililigtas. Sagot niya habang nakanguso. Ngayon lang din niya napansin ang ginawa nitong pagsasakripisyo ng sariling buhay para lamang mailigtas siya. Naaalala niya na ganun ang madalas nitong ginagawa kapag may nagtatangka sa kanyang buhay. Bukod sa pinagkakatiwalaan niyang bodyguard na si Maki, ang lalaking ito ang madalas niyang napapansin na nagpoprotekta sa kanya. Ngayon nga lang ito lumapit sa kanya kaya ngayon lang niya nakausap at nakompronta. Sige na, tawagan mo na ang pamilya mo. Masungit nitong saad at pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya at inikot ang mga mata sa buong paligid. Sa pagkakataong yon ay sinunod na niya ang sinasabi nito at tinawagan ng mama niya. Hindi naman niya ito makontak, kaya ang mga kapatid na lamang ang tinawagan. Matapos makausap si Sai at ibigay ang address na kinaroroonan niya, ay muli siyang lumapit sa lalaki at hinarap to. Hoy lalaki, stalker, superhero, whoever you are. Sigurado ka ba talagang wala kang binabalak na masama sa akin? Hindi ka ba talaga kasamahan ng mga lalaking yun na gusto akong patayin? Kompronta niya ulit dito. Hindi pa rin siya lubos na naniniwala na mabuting tao talaga ito. Paano kung gawa-gawa mo lang ang lahat ng to para makuha ang tiwala ko? At kapag nagtiwala na ako sa'yo, saka mo ko sisirain. Bahala ka ako anong gusto mong isipin. Hindi ko rin naman kontrol yan. Inis na sagot nito at pagkatapos ay tumalikod ulit sa kanya. Kasabay ng paghinga na puno ng pagkadismaya. Dinukot din ito ang sariling cellphone mula sa bulsa ng pantalon at nagsimulang mag-type na para bang sinasadya talaga na baliwalain siya. Kung talagang mabuting tao ka, magpakilala ka sa akin. Sabihin mo ang buong pangalan mo. At bakit hindi mo na lang ako ihatid sa amin? May kotse ka naman. Patuloy niya. Sinusubukang hulihin kung nagsisinungaling ba talaga ang lalaki. Hindi ito sumagot. Dahilan para lumakas ang kutob niya tungkol sa totoong pagkatao nito. Tingnan mo, hindi ka makasagot? Patuloy niya na lalo pang diniinan ang boses. Pangalan lang hindi mo pa maibigay. Kung hindi ka kasamahan ng mga taong gusto akong patayin, ibig sabihin stalker nga kita. Hindi pa rin sumagot ang lalaki. Umiiling-iling lang ito na parang dismayado sa pinagsasasabi niya. RC! Mula sa kanyang likuran ay narinig niya ang pagtawag ng kapatid niyang si Sai. Dahil sa patuloy na pagkompronta niya sa lalaki ay hindi niya napansin na dumating na pala ang kapatid. Thank God at walang nangyaring masama sa'yo. Puno ng pag-aalalang sambit ni Sai matapos yumakap sa kanya. Pagkaway may isang kotse pa ang dumating at ang inuluwa noon ay ang isa pa niyang kapatid na si Pepsi. Hulaan ko, iniligtas ka na naman ng stalker mo. Nanunuksong sambit ni Pepsi matapos nitong makalapit sa kanila. Magtigil ka nga riyan, Pepsi. Muntik nang mapatay ang kapatid natin. Hindi to ang tamang oras para magbiro. Saway ni Sai sa artistang kapatid. Dahil sa sinabing yun ni Pepsi ay napalingon ulit siya sa lalaki. Subalit wala na ito sa dating kinatatayuan. Nasa loob na pala ito ng kotse, na ilang sandali lang ay pinaharurot na nito at wala man lang sinabi kahit isang hoy. Hoy, bastos ka! Hindi pa tayo tapos! Stalker! Sigaw niya kahit alam niyang hindi na siya nito maririnig pa. OMG, tama ako! Si Stalker na naman ang nagligtas sa'yo, sis! Nanunukso na namang wika ni Pepsi, pero hindi niya ito pinansin. Ano na naman ba ang ginawa ni Maki at hindi siya ang kasama mo? Seryoso namang tanong ni Sai sa kanya. Hinabol niya yung isa sa mga lalaking gusto akong patayin. Walang ganang sagot niya sa kapatid. Nasa isip pa rin niya ang stalker, kung sino talaga ito at kung ano ang totoong pakay sa kanya. Hay nako, imbis na unahin ng kaligtasan mo. Komento ni Pepsi habang napapailing. Ba't kasi ayaw mo pang palitan si Maki bilang head ng security mo? Tingnan mo, parang maaasahan patuloy ang stalker mo kaysa sa kanya. Komento naman ni Sai. Huwag yun ang pag-initan si Maki, girls. Maaasahan siya, hindi gaya ng inaakala nyo. Pagkatanggol niya sa bodyguard. Lagi mo na lang pinagtatanggol ang pangit mong bodyguard. Konti pa't iisipin ko nang may lihim kayong relasyon. Nakangusong wika ni Pepsi. Tumigil ka nga riyan, Pepsi. Mamaya may makarinig sa'yo. Saway niya sa kapatid. Tayo na nga sa kotse. Hindi maganda kung magtatagal pa tayo rito. At sigurado marami ng polis ang naghihintay sa'yo sa bahay. Seryosong wika ni Sai.
Kay Sai ka na sumabay, RC. May meeting pa ako, as usual. Hindi pa man tapos magsalita si Pepsi ay nagsalita na agad si Sai. Hindi ka naman nawawalan ng meeting eh. Aakayin na sana siya ni Sai patungo sa kotse nito nang mapansin niya ang isang calling card kung saan nakatayo ang stalker niya kanina. Naisip niya na baka nahulog yun ng lalaki kaya agad niyang kinuha. Pagkatapos ay sumama na siya kay Sai patungo sa kotse nito. RC anak, Agad na salubong sa kanya ng ama nang makauwi na sila sa bahay. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. salamat sa Diyos at ligtas ka. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanyang ina. Bahagya pa itong humahangos nang lumapit sa kanya at yumakap. Nakita ko sa balita ang nangyari, anak. Wika ng kanyang ina matapos nitong kumawala sa kanya. Nasaan si Maki? Sino nagdala sa'yo rito? Si Sai po. Mahinang tugon niya sa ina. Si Sai? Naguguluhang tanong nito. Yung stalker po niyang nagligtas sa kanya, Mami. Sinundo lang po namin siya sa may Sumlang Lake. Si Sai ang nagpaliwanag at napatango-tango na lang ang kanilang ina. Siguradong ang mga Ramirez ang may gawa nito sa'yo, RC. Tumatakbo rin para sa pagkagobernador ng lalawigan natin si Vice Governor Ramirez. Alam niyang hindi siya mananalo laban sa'yo kaya ipinapapatay ka na lang. Konklusyon ng kanyang ama. Sinabi ko naman kasi sa inyo na magsampa na tayo ng demanda laban kay Vice Governor Ramirez. Singit naman ng kanyang ina. Hindi pwede, Mommy. Agad niyang tutol. Wala tayong ebidensya na magpapatunay na si Vice Governor Ramirez nga ang gusto magpapatay sa akin. Anong gagawin natin ngayon? Puno ng pag-aalala ang tanong ng kanyang ina. May naisip na po ako. Sambit niya matapos maalala ang calling card na napulot kanina. Pahiram muna ng kotse mo, Sai. Mamaya ka na umuwi sa bahay niyo. Teka, saan ka pupunta? Aangal pa sana si Sai pero kinuha na niya rito ang susi ng kotse at dali-daling naglakad palabas ng mansyon. Sandali, RC! Pigil naman ng kanyang ama, pero hindi rin niya ito pinansin at dire-diretso lang siya. Habang nagmamaneho ay tiningnan niya kung ano ang nakasulat sa calling card. Walang nakalagay na pangalan, numero lang ng telepono, address at pangalan ng kumpanya na Ramco ang nandoon. Nagtungo siya sa kumpanyang yon. Good afternoon po, Congresswoman. Nakangiting bati sa kanya ng security guard ng gusali. Agad naman siyang kumiti pabalik. Natutuwa siya dahil kahit hindi na niya sakop ang distritong kinilalagyan ng kumpanya, ay kilalang kilala pa rin siya roon at nakatatanggap ng pagrespeto. May appointment ba kayo kay Sir Carlo? Tanong ng gwardya. Nandyan ba siya? Nag-assume siya na ang binanggit nitong Sir Carlo ay ang CEO ng kumpanyang yon. At kung tama ang hinala niya, tiyak na hindi masasayang ang pagpunta niya roon. Sandali lang po, ma'am, at papasamahan po kita patungo sa opisina ni Sir. Nakangiti pa ring wika ng gwardya. Pagkatapos ay nagradyo ito at ilang sandali lang ay may lady guard na lumapit sa kanya at inaya na siya patungo sa opisina ng CEO. Nandito na po tayo, ma'am. Kumatok ka na lang po bago pumasok at nandyan na po sa loob si Sir Carlo. Anang lady guard habang itinuturo ang sinasabing opisina. Maraming salamat ha. Anya bago siya iwan ito. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto at narinig naman agad niya na may sumagot mula sa loob. Tama ako. Bulong niya sa sarili matapos makilala ang lalaking nasa harap niya. Ito nga ang stalker niya. May kailangan ka ba? May tinitingnan itong dokumento kaya hindi nito alam kung sino ang pumasok sa opisina. Akala yata nito ay ang sekretarya. Natigilan na lang ito at hindi natapos ang sinasabi nang mapatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Congresswoman Soberano? Namilog pa ng bahagya ang mga mata nito. Halatang nabigla at hindi inaasahan na makita siya sa loob ng opisina nito. Akala mo siguro makakatakas ka sa akin. Nakangising sagot niya rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kabastusan yung ginawa mo kanina na bigla ang pag-alis nang wala man lang kahit isang hoy. Anong ibig mo sabihin? Hindi tama na basta ka nalang aalis pagkatapos ng ginawa mong pagliligtas sa akin. Paglilinaw niya rito. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa'yo. Gusto ko rin sanang bigyan ka ng gantimpala at iharap sa media para naman malaman ng taong bayan ng ginawa mong kabayanihan. Talaga lang ha? Para bang hindi kumbinsido na sagot nito sa kanya. Kanina inaakusahan mo akong isang stalker at kung ano-ano pang hindi magagandang salita. Tapos ngayon,
Pabulong na ang huling sinabi nito pero nahagip pa rin yon ng kanyang pandinig. Anong sabi mo? Kumpronta niya rito habang pinanlalakihan ito ng mga mata. Sabi ko, hindi pwede. Matigas at may diin ang mga salitang sagot nito. Hindi pwedeng masangkot ng pangalan ko sa mga ganyang balita at baka makaapekto sa kumpanya ko. Kaya nga palihim ang ginagawa kong pagpoprotekta sa'yo eh. So bakit mo nga ginagawa yon? Bakit pinoprotektahan mo ako? Seryosong usisa niya rito. Siguradong higit pa sa pagiging stalker ang dahilan kung bakit mo ginagawa yon. Hindi agad ito nakasagot, kaya mas lalong tumindi ang pagdududa niya sa totoong pagkatao nito at kung anong totoong pakay sa kanya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Carlo? Patuloy niya habang tinitingnan ang nameplate na nakapatong sa mesa nito, na sinusubukan pa nitong itago sa kanya. Carlo Ramirez, CEO ng Ramirez Mining Corporation. Hindi maitatago ang pagkagulat sa ekspresyon niya matapos matuklasan kung ano ang buo nitong pangalan. Isa rin pala itong Ramirez. Bahagya siyang kinabahan habang mas lalong tumitindi ang hinala niya na baka may pinaplano itong masama sa kanya. Napaisip siya kung anong koneksyon nito kay Vice Governor Ramirez, ang politiko na mortal na kaaway ng pamilya nila, at pinaghihinalaan ng ama niya na nasa likod ng mga pagtatangkang pagpatay sa kanya. May iba pa bang dahilan kung bakit pumunta ka rito? Kung wala na, pwede ka nang umalis. Marami kasi ako nire-review ng mga papeles. Pagtataboy nito sa kanya. Napansin niya ang biglaang pag-iba ng ekspresyon nito, kaya nasiguro niya na may itinatago talaga itong sikreto. At yon ang kailangan niyang malaman. Wala na, sagot niya rito, habang pilit na pinapanatili ang ekspresyon sa mukha niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang mahalata nito kung ano ang nasa isip niya. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo personal at bigyan ka sana ng gantimpala. Kaya lang parang ayaw mo. Hindi na kailangan ng gantimpala, Congresswoman Soberano. Isang salamat lang, sapat na sa akin. Masaya na ako ron. Agad na sagot nito habang nakangiti. Pero sa tansya niya pilit lamang yun. Naiisip niya na sa likod ng mga ngiting yun ay malamang na may kademonyohan na nagkukubli. Sige, ikaw ang bahala. Magpapaalam na ako. Pagpapaalam niya rito na sinabayan din niya ng huwad ng ngiti. Maraming salamat ulit sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Habang nagmamaneho siya ay tumawag si Sai sa kanya at nagmungkahi na wag na muna siyang umuwi sa kanilang bahay dahil marami ng reporters ang naroon. Nakauwi na rin daw ito sa sariling bahay at doon na lang siya pinatutuloy. Agad naman siyang sumang-ayon at dumiretso na nga sa bahay nito at ng asawang si Kenneth. Saan ka ba nagpunta ha? Alam mo namang may banta sa buhay mo, lumalabas ka pa rin ng mag-isa. Salubong sa kanya ni Sai nang makapasok na siya sa bahay nito. Puno ng pag-aalala ang ekspresyon nito at dali-dali siyang inakay patungo sa sala. Huwag ka mag-alala Ate Sai, hindi na ulit gagalaw ang mga kalaban, lalo na't naibalita na ang nangyari. Siguradong mag-iiba na sila ng plano at maghihintay ulit ng magandang tiyempo. Sagot niya sa kapatid matapos nilang maupo sa sofa. So, saan ka nga pumunta? Huling tanong ni Sai sa kanya. Ni hindi ka man lang nagpasama, kahit magbihis hindi mo pa naisipang gawin. Napatingin siya sa sarili at doon lang niya napagtanto na marumi na nga pala ang suot niyang damit. Saka lang din niya naisip na pumunta siya sa building ng Ramco at nakipagkita sa CEO ng ganoon ang kanyang itsura. Pumunta ako sa stalker ko. Sagot niya kalaunan. Yung lalaking nagligtas sa'yo na hanggang ngayon ay pinaparatangan mo pa ring stalker mo? He's more than a stalker, sis. Yun na natuklasan ko nang pumunta ako sa opisina niya. Paglalahad niya. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Sai. Hindi siya ordinaryong stalker lang Ate Sai. CEO siya ng Ramirez Mining Corporation. Seryosong sagot niya rito. At alam mo ba kung anong pangalan niya? Carlo Ramirez. Yun ang buo niyang pangalan. What? Bulalas ni Sai. Bakit hindi natin alam ang tungkol dito? Di ba may mga tauhan kang nagsasagawa ng background check sa mga kalaban natin sa politika at sa mga taong may connection sa kanila? Masyadong maingat ang Carlo na yun sa mga kilos niya. Ayaw niyang na-expose ang pangalan niya. Yun ang sinabi niya sa akin nang alokin ko siya ng gantimpala at sinabi ko na ipapaalam ko sa publiko ang ginawa niyang kabayanihan.
Pahayag niya sa seryosong boses. Sigurado ako na may connection siya kay Vice Governor Ramirez at sangkot siya sa mga nangyayaring pagtatangka sa buhay ko. Palabas lang niyang ginagawang pagliligtas sa akin para makuha ang tiwala ko. Carlo Ramirez ba ng Mining Corporation? Sabad ni Kenneth matapos nitong lumapit sa kanila. Do you know him, love? Agad na tanong ni Sai sa asawa nito. Masyadong low profile ang taong yan, kaya hindi ko rin matiyak kung kamag-anak ba talaga siya ni Vice Governor Ramirez. Pero parang hindi kasi never ko nabalitaan na nag-meet o nag-usap silang dalawa. Basta ang alam ko lang, mabait siyang tao at matulungin. Nanggaling din siya sa hirap bago naging milyonaryo. Nakakagulat nga na malamang si Carlo Ramirez pa lang kinukwento mo sa akin lagi na stalker ni RC. Seryosong sagot ni Kenneth. Gaano ka kasigurado na hindi siya related kay Vice Governor? Seryosong tanong niya sa bayaw. Well, hindi naman talaga ako sigurado. Opinion ko lang naman yun base sa naobserbahan ko. Agad na sagot ni Kenneth. Mailap din talaga kasi ang Carlo na yan. Swerte mo nga RC kasi stalker mo siya. Dagdag nito na may halo pang pagbibiro sa dulo. Wala namang nagbago sa ekspresyon niya at nanatiling seryoso. At saka idagdag ko pa, ang negosyo niyang pagmimina ay sa ibang lalawigan nag-ooperate. Mainly sa Quezon Province tapos sa Visayas. Kung bakit nandito ang opisina niya sa probinsya natin, yun ang hindi ko alam. Dagdag pa ni Kenneth na lalo lamang nagpasakit sa ulo niya dahil sa dagdag na isipin. Isa lang naman ang gusto kong malaman tungkol sa kanya. Yun ay kung kamag-anak siya ni Vice Governor. Wika niya matapos bumuntong hininga. Dahil sa kagustuhan na malaman ang tunay na kulay ng budhi ni Carlo Ramirez, nag-hire si RC ng isang detective at pinaimbestigahan ang lalaki ng kasikreto. Isang araw habang nasa loob siya ng convenience store na malapit lang naman sa kanila, ay nakita niya ang papalapit na si Carlo. Usually, hindi na siya nagsasama ng bodyguards kapag ganoong malapit lamang ang pupuntahan niya at hindi rin magtatagal. Hindi kaya sinundan niya ako rito? Bulong niya sa sarili habang nagpapatuloy sa pagkilos ng normal. Baka naghihintay na naman siya ng magandang tiyempo para makalapit sa akin. Ngunit parang mali ang hinala niya tungkol sa lalaki. Mukhang pumunta lang din ito roon para bumili. Parang hindi nga nito napansin na naroon siya. Ilang sandali pa ay lumabas na ang lalaki at dumiretso sa kotse nito. Dahil sa kuryosidad ay napagpasyahan niyang sundan to. Itinigil ng lalaki ang sasakyan nito sa tapat ng isang abandonadong gusali. Pagkatapos ay bumaba ito at pumasok sa loob. Baka ito ang hideout nila. Anya sa sarili. Pagkatapos ay bumaba rin siya at pumasok sa loob para sundan ng lalaki. Pagkaway biglang nag-vibrate ang cellphone niya na nasa bulsa. Agad niyang tinignan kung ano ang mensaheng natanggap at namilog na lamang ang kanyang mga mata matapos mabasa ang nilalaman ng text message na nagmula sa detective ng inupahan niya para paimbestigahan si Carlo. Pamangking buo ni Vice Governor si Carlo Ramirez. Saad niya na naroon pa rin ang pagkagulat sa ekspresyon. Mas lalo pa siyang nagulat nang mapansin ang isang baril na nakatutok sa sentido niya. Huwag ka mag-alala, Congresswoman, dahil wala naman akong balak na patayin ka. Gusto ko lang malaman kung bakit sinusundan mo ko. Boses ni Carlo ang narinig niya, hanggang sa mapunta na ito sa harapan niya at nagsalubong ang kanilang mga mata. Ikaw na ba ngayon ang stalker at pati rito na gawa mo akong sundan? Patuloy nito. Pamangkin ka ni Vice Governor Ramirez, ang taong gustong magpapatay sa akin. Yun ang sinagot niya rito habang pinanlilisikan ito. Magaling ka rin pero mabigat na paratang yung sinasabi mo. Wala akong katibayan na si Vice Governor ang gustong magpapatay sa'yo. Sagot nito sa matigas na boses. Dahil malakas ang pakiramdam ko. Halos pasigaw na sabi niya. Kailanman na hindi ako nagkamali sa mga hinala ko at malakas din ang pakiramdam ko na kasama ka sa mga plano ng tito mo. Kunwari lang ang mga ginagawa mong pagliligtas sa akin para makuha ang tiwala ko. Dako, magkakaproblema ka riyan, Congresswoman. Hindi ko pwedeng umasa sa mga hinala lang. Napapailing na wika ni Carlo. At paano ka naman napunta sa konklusyon na kasama ako sa taong gustong pumatay sa'yo? Porket pamangkin ako ni Vice Governor Ramirez? Hindi na siya nakasagot nang may narinig silang sunod-sunod na putok ng baril. Para sa kanila ang mga bala, at sa kasamaang palad, nadaplisan siya sa kaliwang braso. Si Carlo naman ay nakailag at agad ding nagpaputok ng baril
laban sa mga lalaking gustong pagtangkaan ang buhay niya, na agad din namang tumakas. Okay ka lang, Congresswoman? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Carlo matapos nitong makabalik at lumapit sa kanya. Okay lang ako. Please lang to. Agad namang sagot niya, bagamat nararamdaman niya na bahagya siyang namumutla. Namukhaan mo ba sila? May mga suot silang face mask kaya hindi ko nakilala. Agad na sagot nito sa kanya. Dadalhin kita sa ospital. Wag. Agad niyang pigil sa gusto nitong gawin. Baka ron pa nila ako tuluyang patayin. Tatawagan ko na lang ang family doctor namin at uuwi na lang ako sa amin para ron ako gamutin. Hindi, kailangan ng magamot yan para matigil ang pagdurugo. Hanggat maaari, ayoko ring malaman to ng publiko. Muli ay hindi niya ito pinatapos sa pagsasalita at sumagot na kaagad. Mas lalo lang tataas ang kumpiyansa ng mga kalaban kapag nalaman nila na this time, tinamaan na ako. Please nga lang. Kung ganun, sumama ka na lang sa akin. Malapit lang dito ang bahay ko. Ako nang gagamot yun sa sugat mo. Presinta ni Carlo at pagkatapos ay hinawakan na nito ang isa niyang kamay at sinimulan siyang akayin. Sandali. Sinubukan niyang kumawala, pero dire-diretso lang ang lalaki na para bang walang naririnig. Hanggang sa makapasok na sila sa kotse nito. Ipakuha mo na lang ang kotse mo rito at ako na lang ang maghahatid sa'yo sa bahay niyo pagkatapos. Pautos na sabi ni Carlo. Teka nga lang. Tumaas ng bahagya ang boses niya. Marunong ka naman bang gumamot ng sugat? Huwag ka mag-alala, dati akong gangster. At madalas akong napapalaban noon. Madalas din ako nasusugatan at walang ibang gumagamot kundi ako lang. Kaya sa kagaya niya ng mga simpleng sugat lang, yakang-yaka ko na yan. Nagmamalaking sagot nito. Kahit paano ay naramdaman niya na safe nga talaga siya sa tabi nito. At ang pagdududa niya sa pagkatao nito ay para bang unti-unti na ring naglalaho. Nakaramdam din siya ng kakaiba sa kanyang puso habang nagkakatitigan sila. Pagkaway bigla nitong inilapit ang mukha sa kanya. Nagulat siya kaya hindi sinasadyang nasampal niya ito. Akala niya kasi ay nanakawan siya nito ng halik, pero ikinabit lang pala ang seatbelt sa kanya. Sorry. Nakokonsensyang saad niya matapos nitong mapahawak sa namumulan nitong pisngi. Bigla-bigla ka naman kasing kumikilos. Hindi ka man lang nagbibigay ng warning. Hindi ito sumagot at napapailing na lang habang nagsisimulang mag-drive. Napagtanto niya na marahil nasaktan ito o baka napikon, kaya hindi na rin siya nagsalita. Hanggang sa makarating na sila sa bahay nito. Agad siyang pinaupo sa sofa at dali-dali nitong kinuha ang medical kit at dinala sa kanya. Pagkatapos ay kumuha ito ng bimpo at isang maliit na palanggana na may lamang maligamgam na tubig. Habang nililinisan ang braso niya na nabalutan na ng dugo ay hindi pa rin ito umiimik. Seryoso ito at tutok na tutok sa ginagawa, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pagka-awkward. Maraming salamat sa'yo, at pasensya ka na rin kung nag-isip ako ng hindi maganda tungkol sa'yo. Mahina pero galing sa puso na sambit niya. Gusto niya ring mabasag ang awkwardness na unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa, kaya siya na ang unang nagsalita. Subalit hindi pa rin ito sumagot at nanatiling tahimik. Nagsalita lamang ito nang matapos na sa ginagawa at nalagyan na rin ng benda ang sugat niya. Kukuha lang ako ng t-shirt na pwede mong isuot. Anito at pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya. Hindi na kailangan. Hindi na niya naituloy pa ang sinasabi dahil parang wala naman itong balak na pakinggan siya at dumire-diretso lamang ito sa paglalakad. Saglit lang ang lumipas at nakabalik na ito. May dala ng t-shirt na agad ding iniabot sa kanya. Kinuha niya yon at akmang huhubarin na niya ang suot na damit na namantsahan ng dugo nang umangal ang lalaki at nagsalita. Teka lang, anong ginagawa mo? Magbibihis. Agad niyang sagot. Dito? As in dito mismo sa sala? What's wrong with that? Tayo lang naman ang nandito. At saka may suot naman akong bra. Haller. Salubong na ang mga kilay na sagot niya rito. At saka kahit makita mo ang dibdib ko, hindi mo naman ito makukuha. Pagkatapos magsalita ay itinuloy na niya ang paghubad sa suot na damit. Mukhang may pagka-gentleman naman ang lalaki dahil tumalikod ito bigla sa kanya. Tapos na, pwede ka na ulit humarap sa akin. Wika niya matapos may isuot ang t-shirt na ibinigay nito. Humarap naman to sa kanya at naupo sa sofa. Maraming salamat ulit. Anya sa seryosong boses. Kapatid ng papa ko si Vice Governor Ramirez. Tiyuhin ko siya actually.
Pero hindi naman niya ako itinuturing ng ganun. Simula nang mamatay ang papa ko, hindi na siya tumigil sa paggawa ng kung ano-anong paraan para makuha ang lahat sa amin. Inangkin niya ang lahat ng kayamanang iniwan ni Papa sa amin ni Mama. Pangalawang asawa lang kasi si Mama ni Papa at hindi sila naikasal kaya nahirapan kaming lumaban. Pagkukwento ni Carlo, dahilan para matigilan siya at bahagyang maantig ang puso niya. Ang RAM ko lang ang naiwan sa akin. Ako na kasi ang nagtatag ng kumpanyang yun. Sa akin nakapangalan ng lahat ng papeles kaya kahit anong gawin niya, hindi niya yun makukuha sa akin. Napakaswapang talaga niya. Kahit sa politika ganun din. Gagawin ng lahat makuha lang ang posisyon na inaasam, kahit na pumatay pa ng kapwa. Komento niya at hindi niya maiwasang mainis habang nagsasalita. Hanggang ngayon patuloy pa rin siya sa pangaharas sa amin ni Mama. Gusto niya, may share pa rin siya sa kumpanya ko. At obligado rin ako magbigay sa kanya, kapalit ng proteksyon na binibigay niya sa kumpanya. Patuloy ni Carlo sa pagkakwento. Nagtangka rin siyang ipapatay ako. Kaya tama ka, gagawin talaga niyang lahat makuha lang ang gusto. Kahit na pumatay pa siya ng kapwa. Kaya lang, wala tayong ebidensya na magdidiin sa kanya sa mga ginagawa niyang kademonyohan. Nag-aalalang wika niya. Tama ka, Congresswoman. Sang-ayon naman ito. Teka, may itatanong ako. Sambit niya nang may biglang naalala. Kaya ba lagi mo akong inililigtas kapag may nagtatangka sa buhay ko? Ay dahil iniisip mo rin na ang tiyuhin mong may pakana ng lahat? Gusto mong isabotahe ang mga plano niya at maghiganti na rin sa kanya? Actually, hindi yan ang pinakadahilan. Sagot nito matapos tumingin ng seryoso sa kanya at nagsalubong ang kanilang mga mata. Merong mas malalim na dahilan, Congresswoman. Ano naman yun? Itinataya ko ang sarili kong buhay para sa'yo. Ginagawa ko to para makabawi sa kabutihang ginawa mo at ng pamilya mo sa amin ni Mama. Seryosong sagot nito na nagpakunot ng noo niya. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya. 5 years ago, muntik nang mamatay si Mama dahil sa depression. Hindi niya nakayanan ng mga oras na yun ang panggigipit na ginagawa ng tiyuhin ko. Kasi simula ko lang din ang kumpanya ko noon kaya halos wala akong mapagpunan ng panggastos at pambili ng mga gamot ni Mama. Kayo ng papa mo ang tumulong sa amin. Naaalala ko pa nga ikaw mismo ang tumutok sa kalagayan ni Mama. Hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Pagkukwento ni Carlo. Naguguluhan ako. Ano bang pangalan ng mama mo? At bakit hindi kita kilala? Imposible namang hindi tayo nakita nung inaasikaso kong sitwasyon ng mama mo. Sinadya ko talagang itago ang pagkatao ko at hindi magpakita sa'yo ng mga sandaling yon dahil sa pagiging Ramirez ko. Naisip ko, baka hindi mo natulungan ng mama ko kapag nalaman mo nakabit siya ng isang Ramirez. Hindi naman kasi lingid sa akin ang hidwaan yun ng mga Ramirez. Napatango-tango siya matapos marinig ang paliwanag ni Carlo. Si Vice Governor lang naman ang kalaban namin. Siya lang ang may ugaling demonyo. Hindi naman ibig sabihin nun, dami na ang lahat ng Ramirez sa probinsya natin at sa buong mundo. Napangiti ng bahagya si Carlo. Mabuti nga't hindi naging Ramirez si Mama. Nanatili siyang Miss Risa Cabrera. Risa Cabrera? Anya habang iniisip kung kilala nga ba talaga niya ang ginang. Yeah, I know her. Akala ko wala na siyang pamilya at yung kaisa-isa niyang anak ay namatay na. Yun ang pinalagay ko sa mga records niya. Anito sa seryosong boses. Pagkatapos ay muli silang nagkatinginan at tumagal yon ng ilang segundo. Sa kauna-unahan ding pagkakataon ay nakaramdam siya ng paghanga rito. Malayo ito sa katauhan ng stalker na nasa isip niya noon. Hindi mo na dapat ginawa yon. Kahit sino namang nangangailangan ay talagang tinutulungan namin. Wika niya. Hindi mo rin kailangang isakripisyo lagi ang buhay mo para maprotektahan ako. May mga bodyguards naman ako eh. Yun nga ang problema. Parang lumalabas na walang kwenta mga bodyguards mo. O baka naman may alam sila sa mga nangyayaring pagtatangka sa buhay mo. Natigilan siya matapos marinig ang sinabing yun ni Carlo. Kung iisipin ay talagang nakakaduda nga na palaging nakalulusot ang mga kalaban sa dami ng mga bodyguards niya. At nakapagtataka rin na wala man lang silang nahuhuling kahit isang salarin. Gayunpaman, agad din niyang iwinaksi ang isiping yon. Hindi, imposible. May tiwala ako kay Maki Boy. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ko. Hindi niya magagawang mag-traitor sa akin. Sambit niya habang napapailing. Pero hindi mo pwedeng, I said hindi niya magagawang mag-traitor sa akin.
Tumaas ng bahagya ang boses niya at napatayo pa siya habang nagsasalita. Dahilan para matigilan si Carlo at hindi na ituloy ang sinasabi. Pagkatapos ay tumalikod na siya rito at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan ng bahay nito. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Presinta ni Carlo matapos nitong humabol sa kanya at humarang sa dinaraanan niya. Wag na. Tatawagan ko na lang si Maki at magpapasundo ako rito. Mariing tanggi niya rito. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napihit na niya ang doorknob at lalabas na sana nang muling nagsalita si Carlo. Nangangalap na ako ng mga ebidensya na maaaring magdiin sa tiyuhin ko. Anito sa seryosong boses. Hanggat wala pa akong nakukuha, hihilingin ko sana sa'yo na huwag ka na munang maglalabas masyado. Huwag ka rin basta magtiwala sa mga taong lumalapit sa'yo, kahit pa sa mga bodyguards mo. Natigilan siya pero hindi niya ito nilingon. Ramdam niya ang pag-aalala sa boses nito at may kung anong pumitik sa puso niya. Dahilan para bumilis yun ng bahagya sa pagtibok. Sa ganyang paraan lang natin mapapanatili ang kaligtasan natin, Congresswoman. Patuloy nito sa seryoso pa ring boses. Pansamantala lang naman, hanggat wala pa akong nakukuhang ebidensya laban kay Vice Governor Ramirez. Nanatili pa rin siyang tahimik at nakatalikod sa lalaki. Pagkaway pinihit na niya ang doorknob at tuluyang lumabas mula sa bahay nito. Tinawagan niya si Maki at agad naman itong dumating para sunduin siya. Ano na naman bang nangyari? Bakit may sugat ka sa kaliwang braso? Puno ng pag-aalalang tanong ng kanyang ina matapos nitong mapansin ang sugat niya. Nasagi po ako ng bike kanina habang nag-jogging ako. Huwag na po kayo mag-alala, Mami. Okay naman po ako. Pagsisinungaling niya sa ina. Totoo ba ang sinasabi niya, Maki? Baling naman ito sa bodyguard niya. Tiningnan niya si Maki at nang magsalubong ang kanilang mga mata, itinaas niya naman ang isang kilay. Alam na ng lalaki ang ibig sabihin nun. Totoo po ang sinasabi ni Congresswoman, Madam. Magalang nasagot ni Maki sa kanyang ina at yumuko pa ito ng bahagya pagkatapos. O sige, pwede ka nang lumabas. Sagot ng mami niya at pagkatapos ay lumabas na nga ng mansyon si Maki. Masyado talagang mautak ang Ramirez na yan. Malinis na naman ang pagkakatrabaho. Walang ni isang nahuling salarin. Meron sanang isa kaya lang binaral naman agad ng isa nilang kasamahan. Himutok ng kanyang ama habang naglalakad ito palapit sa kanila. Paano kung hindi talaga si Vice Governor Ramirez ang gustong magpapatay sa anak natin, mahal? Ang mami niya ang sumagot. Walang ibang may gusto nang mawala si RC kundi siya. Matigas naman ang boses na sagot ng kanyang ama. Maraming bayan ka pa namang dapat puntahan ngayong buwan, anak. I-cancel na lang po lahat, Dad. Agad niyang sagot dito. Pero paano ang pangangampanya mo? Nag-aalalang wika nito. Dagdagan na lang kaya natin ang bodyguards na magbabantay sa seguridad mo. Hindi po, Dad. Kailangan po nating i-cancel ang lahat ng activities ko. Hindi natin alam kung sino ang kalaban. Baka hindi natin namamalayan nasa tabi na pala natin. Mariin niyang pagtutol sa ideya ng kanyang ama. Naisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Carlo. Hindi rin niya maiintindihan ang kanyang sarili. Pero tila ba nagtitiwala siya rito. Kahit hindi naman po ako mangampanya, kung mahal ako ng taong bayan, ako pa rin ang iboboto nila. Parang malakas din ang paniniwala niya na sa loob ng isang buwan, magagawa ni Carlo na makakuha ng ebidensya na magpapabagsak kay Vice Governor Ramirez. Kung tutuusin ay kahibangan na basta nalang magtiwala sa lalaki dahil isa rin itong Ramirez. Pero iba kasi ang sinasabi ng kanyang puso't isipan. Sige, ikaw ang bahala, anak. Magpapagawa na lang ako ng mga ads na magpo-promote sa'yo. Wika ng kanyang ama, kasabay ng paghawak nito sa balikat niya. Tinupad ni RC ang kahilingan ni Carlo at nanatili nga lang muna siya sa mansyon nila hanggat wala pang balita tungkol sa ginagawa nitong pag-iimbestiga sa tiyuhin. Saktong 3 linggo ang nakalipas nang makatanggap siya ng tawag mula rito at humihiling na makipagkita sa kanya. May nakuha na raw itong ebidensya. Wala siyang maisip na safe na lugar kung saan sila pwedeng makita. Kaya naman nagkasundo na lang sila, napupunta na lang siya sa bahay nito. Sa ganoong paraan, hindi na rin siya mangangailangan pa ng bodyguard na sasamahan siya dahil nasa loob lang din ng village nila ang bahay nito. Anong natuklasan mo tungkol kay Vice Governor Ramirez? Agad niyang tanong matapos makapasok sa bahay ni Carlo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay may kinuha itong envelope at inabot yun sa kanya. Agad niyang tiningnan ang laman ng envelope at nakita ang iba't ibang dokumento
at may mga larawan pang kasama. Sa ngayon, wala pa akong nakukuhang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman siya sa mga pagtatangka sa buhay mo. Pero ang mga dokumentong yun ay sapat na para magpabagsak siya. Naglalaman niya ng mga illegal niyang transaksyon, mga pangungurakot, at protektor din siya ng isang sindikato. Pahayag ni Carlo. Hindi siya makapagsalita dahil sa pagkamangha. Totoo nga ang sinabi nito sa kanya noon. Totoo na pinoprotektahan siya nito at hindi niya ito stalker. Pagkuway na malaya na lamang niya ang kanyang sarili na nakayakap sa lalaki. Maraming salamat sa lahat ng to. Maraming salamat sa ginagawa mong pagprotekta sa akin. And I'm sorry kung hindi agad ako nagtiwala sa'yo. Sa halip ay kung ano-ano pang naisip ko na hindi maganda laban sa'yo. Emosyonal na saad niya habang nakayakap pa rin kay Carlo. Ginagawa ko lang. Halatang nagulat ito sa ginawa niyang biglaang pagyakap dito. Hindi na rin ito natapos ang sinasabi nang kumawala na siya. Now tell me, ano ba talaga ang rason mo kung bakit ginagawa mong lahat ng to? Tanong niya. Sinabi ko naman sa'yo na ibinabalik ko lang ang lahat ng... Ginagawa mo lang ba talaga ito dahil sa utang na loob mo sa akin at sa pamilya ko? Pinutol na niya ang sinasabi nito. Hindi na rin naman yun bago sa kanyang pandinig. Hinawakan din niya ito sa magkabilang bisig at kitang-kita niya ang pagkabigla sa ekspresyon nito. Nararamdaman ko na may iba ka pang dahilan bukod dyan sa lagi mong sinasabi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kung kanina ay pinipilit nitong umiwas ng tingin sa kanya, ngayon ay nag-iba na. Unti-unti nang nahuhubaran ang totoo nitong pakiramdam at tila ba napapalitan yon ng pagnanasa habang titig na titig sa kanya. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Hindi mo ba ito ginagawa dahil may gusto ka sa akin? Tanong niya na may kasamang paghahamon sa boses. Ang totoo ay sobrang bilis ng kabog ng dibdib niya sa mga sandaling yon. Kinakabahan siya, pero kailangan niya yung gawin. Kapag hindi niya yung ginawa ay hindi masasagot ang mga tanong na gabi-gabing bumabagabag sa isip niya. Mula nang gamutin nito ang sugat niya. Please stop, Congresswoman. Mahina lang pero mariin ang boses na wika nito. Sagutin mo muna ang tanong ko. Agad naman niyang sagot sa medyo mahina ring boses habang hindi inaalis ang pagkakatitig dito. I'm warning you, Congresswoman Soberano. Kapag hindi mo pa itinigil yung panunuksong ginagawa mo, hahalikan na kita. Seryosong banta nito. Pero kahit ganon ay hindi pa rin niya inalis ang kanyang mga kamay sa pisngi nito. Hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko, hindi na niya natapos pa ang sinasabi nang bigla na lang siyang siniil ng halik ni Carlo. Nabigla siya, pero parang sinasabi ng kanyang puso na gusto niya yon. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na hatid nun sa kanya, na ngayon lang niya naranasan sa buong buhay niya. Hanggang sa namalayan na lang niya na dahan-dahan nang pumipikit ang kanyang mga mata at tinutugunan ang matatamis na halik ng lalaki. Ang mga kamay niya ay pumulupot na rin sa leeg nito, kasabay ng paghapit nito sa bewang niya. Naglapat ang kanilang mga katawan at naramdaman niya ang init nun habang ang tibok ng kanyang puso ay lalo pang bumibilis. Tama ka, Congresswoman. May gusto nga ako sa'yo, kaya technically, stalker mo talaga ako. Halos pabulong na wika ni Carlo matapos maghiwalay ang mga labi nila. Pero ang dating sa kanya ng boses nito ay parang nangaakit, kaya siya naman ang sumunggab ng halik dito. Tinugunan naman agad yun ng lalaki at mas naging mapusok pa ngayon ang paghahalikan nila. Hanggang sa natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na buhat-buhat nito at pagkaway inihiga siya sa sofa. Winarningan kita kanina pero ang tigas ng ulo mo. Naniningkit ang mga matang saad ni Carlo habang nakapatong na sa kanya at naghahanda sa gagawin nitong milagro. Pagkuway sinimulan na nitong itaas ang suot niyang damit. Wala naman siyang ginawang pagtutol at nagpatianod lang. Nagulat na lang sila pareho nang may biglang kumalabog sa pinto. Unang beses ay hindi nila pinansin dahil baka pusa lamang yon. Pero nang masundan pa ng isang kalabog ay napatayo na sila. Mukhang may nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay. Wika ni Carlo at pagkatapos ay dali-dali nitong kinuha ang baril. Pumesto ito sa gilid ng pinto, samantalang siya ay kumubli naman sa malaking sofa. Nakarinig sila ng pagsabog mula sa bintana at kasabay nun ay ang pagkabasag ng mga salamin. Ilang sandali pa'y pumasok ang nakabonit na lalaki at niratrat ang sofa kung saan siya nagkukubli. Mabuti na lamang at nakadapa siya kaya walang balang tumama sa kanya. Si Carlo naman ang nagpaputok ng baril at agad na bumagsak ang kalaban.
Mukhang hindi nito napansin na naroon sa may pinto si Carlo at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Sino nagutos sa'yo? Narinig niyang pasigaw na tanong ni Carlo. Mukhang nasa kamay na nito ang kalaban kaya tumayo na siya at lumapit dito. Nakahandusay na ang kalaban sa sahig, subalit humihinga pa rin ito. Ang hita lang nito ang pinatamaan ni Carlo. Wala na rin itong baril kaya hindi rin ito magagawa pang lumaban. Naaapakan din ni Carlo ang isa nitong kamay. Kaya ang unang naisip niya ay tanggalin ang bonnet na nagtatago ng katauhan nito. Maki! Bulalas niya matapos makilala kung sino ang lumusob sa kanya at gusto silang patayin. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Napatingin na lamang siya kay Carlo matapos mapagtanto na totoo ang hinala nito. Hinawakan siya nito sa balikat para pakalmahin siya at naging effective naman. Pagkuway kinuha niya ang baril mula kay Carlo at itinutok yon sa pinagkakatiwalaan niyang bodyguard. Ikaw palang gustong pumatay sa akin? Halos pasigaw na saad niya. Easy lang, Congresswoman. Baka makalabit mo yan. Paalala ni Carlo sa kanya. Marahil ay napansin nito ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Maawa ka po sa akin, ma'am. Huwag mo po akong papatayin. Sumusunod lang po ako sa utos. Pagmamakaawa sa kanya ni Maki. Halatang natatakot na ito. Kung gusto mong buhayin pa kita, sabihin mo kung sinong nag-uutos sa'yo para patayin ako. Halos pasigaw pa rin na sabi niya. Kanino ka nagkatrabaho, Maki? Kaninong utos ang sinusunod mo? Dagdag tanong pa ni Carlo. Hindi agad sumagot si Maki na para bang nagdadalawang isip pa. Nanginginig na ang kamay ko, Maki. Sabihin mo na kung sinong nag-utos sa'yo para patayin ako. Galit na saad niya. Si Vice Governor po, ma'am. Siya po nag-uutos sa akin. Napilitan ding sumagot si Maki. Malamang ay dahil sa takot na baka makalabit nga niya ang gatilyo at mapatay ito ng tuluyan. Maawa po kayo sa akin, ma'am. Tama hinala namin. Mahinang saad niya. Noong una, ako lang ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga hitman na inuupahan ni Vice Governor Ramirez. Pero laging pumapalpak dahil sa pakikialam ni Sir Carlo. Kaya ako na mismo ang inutusan niya para matapos na raw ang problema niya. Paglalahad ni Maki. Malamang kasama sa utos ng tiyuhin ko na patayin na rin ako. Si Carlo naman ang nagsalita bilang pagkompronta kay Maki. Opo, Sir Carlo. Tama ka po. Sagabal ka raw po kasi sa mga plano niya. At isa ka raw pong traidor. Agad na sagot ni Maki na nagmistula ng isang bata habang nakikipag-usap sa kanila. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihan ako ng traidor. Galit na saad ni Carlo. Pagkuway nagkatinginan silang dalawa at agad na nagkaintindihan. Parehas sila nang nasa isip kung ano ang susunod na gagawin. Gagamitin nila si Maki bilang pinakamatibay na ebidensya laban kay Vice Governor Ramirez. Pakakantahin nila ito sa loob ng korte para makulong ang mastermind sa mga nangyaring pagtangka sa buhay niya. Kasama na itong huling pangyayari. Pinag-confess nga nila si Maki sa publiko at inilahad ang lahat ng katiwalian at krimeng nagawa ni Vice Governor Ramirez, partikular na ang mga tangkang pagpatay sa kanya. Agad din silang nagsampa ng kaso at habang nililitis ang vice-gobernador ay binigyan nila ng proteksyon si Maki para hindi ito mapatay. Kalaunan ay nakulong din si Vice Governor Ramirez, kaya kahit papaano ay napanatag na ang loob niya. Bagamat hindi sigurado na safe na talaga siya tuwing lalabas dahil hindi niya alam kung sino pa ang mga kalaban niya. Bukod sa mga kalaban sa politika, batid niya na may iba pang naghahangad na mawala siya. Kilala kasi siya at ang ama niya na mahigpit na nagpapatupad ng batas sa kanilang lalawigan. Di ba meron ka namang superhero na laging nagliligtas sa iyo, RC? Hindi mo kailangang mangamba sa seguridad mo, kaya bakit mo lilimitahan ng pakikisalamuha sa publiko? May halong panunukso na wika ni Pepsi. Isang gabi habang kumakain sila ng dinner na magkakasama ang buong pamilya. Hindi naman niya ito pinatulan at tinaasan lang ng kilay. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagkain. Seriously, RC, ano nga bang status ng stalker mong CEO? Usisa naman ni Sai sa kanya na may halo ring panunukso. Wala. Tipid na sagot niya. Wala? Agad na nag-react si Pepsi. Simula nung nakulong ang tito niya, tumigil na siya sa pagme-message at pagtawag sa akin. Hindi ko alam kung busy lang siya sa kumpanya niya o umiiwas na sa akin. Kahit na tila pinagkakaisahan siya ng mga kapatid, ay sinagot pa rin niya ang mga ito ng seryoso.
Kailangan mo ba ng tulong ko, RC? Sa dami ng connection ko sa business world, madali kong malalaman kung ano ba talaga ang dahilan ni Carlo Ramirez at parang bigla siya ng lamig. Sabad ni Kenneth. Wag na. Agad niyang sagot dito. Hayaan na lang natin siya. Magre-reach out na lang yun sa akin kapag feel na niya. Baka naapektuhan din siya sa pagkakakulong ni Vice Governor Ramirez. Kahit papaano kasi, tsuhin pa rin niya yun. Komento naman ng kanyang ina. Baka nga po, Mami. Walang ganang sagot niya at habang binibigkas ang mga salitang yun, bigla na lang siyang nalungkot. Ang orihinal niyang plano ay hayaan na lang si Carlo hanggang sa muli itong magpakita sa kanya at kamustahin siya. Pero hindi niya mapigilan ng sarili na alamin kung ano ang nangyari rito. Lalo na't halos gabi-gabi niyang naaalala ang mainit at mapusok nilang halikan, na kung wala lang asungot ay sa maganda sana ang ending. Pinuntahan niya ito pero nagulat siya sa narinig niyang sagot mula sa kapitbahay nito. Lumipat na yata si Mr. Ramirez. Ibinenta na kasi niya ang bahay na yan, kaya nga hindi na siya nagagawi rito sa village. Alam niyo po ba kung saan siya lumipat? Usisa niya sa Ali. Nako, hindi ko po alam kung. Agad nitong sagot. Ang tanging alam ko lang ay may 2 pa siyang bahay dito sa lalawigan natin. Pero ang pinaka-main niyang tirahan ay yung nasa Quezon Province. Baka naroon siya. Napatango-tango siya at bahagyang nabuhayan ng loob. Agad niyang pinaniwala ang sarili na hindi talaga umiiwas sa kanyang lalaki. Baka may importante lamang itong inaasikaso regarding sa mama nito, kaya umuwi muna ito sa Quezon. At nasiguro niya yon nang pumunta siya sa opisina nito pero wala rin ito roon. Pwede po bang makuha ang eksaktong address niya sa Quezon? Tanong niya sa mamang guard na humarap sa kanya. Sure po, madam. Agad nitong sagot habang nakangiti pa. Pagkatapos ay dali-dali itong nagsulat sa kapirasong papel at ibinigay yun sa kanya. Isang tanong na lang po, kuya. May alam ka po ba kung anong pinagkakaabalahan ng Sir Carlo mo? Hindi po ba nasabi sa iyo ni Sir Carlo? Halata ang pagkabigla sa ekspresyon ng security guard. Di ko alam kung kailan ang eksaktong petsa pero ngayong linggo kasi ang schedule ng operasyon ng mama ni Sir. Operasyon? Gulat na saad niya. Bakit? Anong nangyari sa mama niya? Malubha bang sakit niya? Bigla siyang nabalot ng pag-aalala. Katarata po, yun lang naman. Napahinga siya ng maluwag matapos mapagtanto na hindi naman pala malala ang dinaramdam ng mama ni Carlo. Sige po, Manong, tuloy na po ako. Maraming salamat po. Pagpapaalam niya sa security guard at pagkatapos ay tumalikod na siya rito at nagtungo na sa kanyang kotse. Bakit kailangan pa niyang maglihim sa akin? Hindi ba ako importante para sa kanya? Porket natapos na ang mission niya at naipakulong na ang tiyuhin, babaliwalain na lang ako bigla. Paano naman ang ginawa niya sa puso ko? Pagkatapos niya akong pakiligin ng bonggang-bongga, sa huli hindi naman pala niya ako jojowain. Himutok niya habang nakahawak sa manibela ng kanyang kotse. Hanggang sa mapagdesisyonan niya na puntahan ang lalaki sa address na ibinigay sa kanya ng security guard. Congresswoman, anong ginagawa mo rito? Puno ng pagtatakang tanong ni Carlo matapos siyang makita nito. Ito kasi mismo ang nagbukas ng gate nang bumusina siya. Mukhang aalis ito dahil nag-aayos ng sasakyan at nakapustura rin. Hindi siya sumagot. Sa halip ay bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Nagulat naman ito sa ginawa niya. What's happening? Halata sa boses nito ang sobrang pagtataka. You're making me nervous. Hindi siya nagsalita at nanatili lamang na nakayakap dito. Hindi siya kamawala hanggang sa maging maayos ang lagay niya. May problema ba? Tanong nito sa kanya, halata ang pag-aalala sa ekspresyon. Hindi niya ito sinagot. Sa halip ay isang sampal ang idinampi niya sa pisngi nito. Hindi naman yung kalakasan pero nangunot ang noo nito na para bang nasaktan ito. Tanggapin mo yan bilang kabayaran sa ginawa mong pagbabaliwala sa akin ng 3 linggo pagkatapos makulong na tiyuhin mo. Wika niya, sabay inirapan ito at tumalikod dito. No! Agad na sagot nito na ngayon ay nasa harapan na ulit niya. May inaasikaso lang ako kaya hindi ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kalagayan ng mama mo? Wala ba akong halaga sa'yo? Wala ka bang balak na panagutan ng ginawa mo sa akin? Sunod-sunod na tanong niya rito sa pabulyaw na boses. Natigilan si Carlo at hindi agad nakasagot sa kanya. Pinakilig mo nga lang ba talaga ako pero hindi mo jojowain? Patuloy niya sa pagkompronta rito. I don't know what to say. Napapangiting wika nito.
Natutuwa ka pa talaga riyan? Pinagtitripan mo ba ako? Of course not. Agad nitong sagot sa kanya. Natutuwa lang ako sa pinapakita mo. So pinagtatawanan mo nga ako. Inis na sabi niya rito. Hindi nga. Mukhang hindi na rin ito alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Maaari bang huminahon ka na muna riyan at hayaan ako magpaliwanag? O baka gusto mo halikan kita para matigil ka na riyan? Aba, ako pa talagang hinamon mo. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang... Hindi na niya natapos pa ang sinasabi nang bigla na naman siyang siili ng halik ni Carlo. Mukhang alam na nito kung paano siya patatahimikin. Hindi naman niya napigilan ang sarili at agad itong tinugunan. Ang totoo ay nasabik na rin siya na muling malasap ang matatamis nitong halik. Kaya lang naman siya nagbubunga nga ay dahil parang hindi ba lang ito nasasabik sa kanya. Parang wala lang dito na hindi sila nag-usap ng lampas 3 linggo. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang segundo hanggang sa naging mapusok na naman ang paghahalikan nila. Sino ang kausap mo, anak? Natigilan sila nang marinig ang boses ng isang ginang na malamang ay ina ni Carlo. Hindi pa ba tayo aalis? Saan kayo pupunta? Tanong niya rito. Ngayon ang schedule ng operasyon ni Mama. Sagot nito sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan nito ang isa niyang kamay at inakay patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina na kasalukuyang nakaupo sa wheelchair. Ipakikilala kita sa kanya. Good morning po, tita. Agad na bati niya matapos nilang makalapit sa ginang. Kasama ko po si... Ikaw ba yan, Congresswoman R.C. Soberano? Nakangiting tanong ng ginang, dahilan kaya hindi na natapos ni Carlo ang gagawin sanang pagpapakilala sa kanya. Mukhang kabisadong-kabisado na nito ang boses niya. Nakatutuwa naman po dahil natatandaan mo pa ako kahit matagal na panahon na ang lumipas nang huli tayong nakita at nagkasama. Malapad ang ngiti na wika niya. Siyempre hindi kita makakalimutan. Malaki ang utang na loob namin sa iyo at sa buong pamilya mo. Ikaw ang tumulong sa amin ni Carlo ng mga panahong nasa ibaba kami at nahihirapan. Nakangiti ring wika ng ginang. Halika nga rito at payakap ako kahit sandali lang. Agad niyang pinagbigyan ng request ng ginang at siya na rin mismo ang yumakap dito na agad din itong ginantihan. Walang nagbago sa iyo, iha. Mainit pa rin ang mga yakap mo at punong-puno ng pagmamahal. Emosyonal na wika nito habang magkayakap pa rin sila. Bakit ka nga pala narito? Sasama ka ba sa amin sa ospital? Sa wakas ay nasabi na ba sa'yo ni Carlo ang lahat-lahat ng tungkol sa amin? Hindi agad siya nagsalita at kumawala muna mula sa pagkakayakap dito. Ang totoo, Ma, gusto kong ipaalam sa iyo na si Congresswoman R.C. Soberano ang gusto kong pakasalan. Naunahan siya ni Carlo na magsalita at bahagya pa siyang nagulat sa sinabi nito. Biglang bumilis ang pagdibok ng kanyang puso, pero naguluhan siya sa kung ano ang totoong mararamdaman. Parang natutuwa na bahagyang kinakabahan at nag-aalangan. Pakasalan? Inindyan mo nga ako ng 3 linggo. Asik niya rito. Hindi naman kasi pwede na mamanhikan kami ni Mama na malabo ang mga mata niya. Lalo na kapag ikinasal tayo. Kaya inuna kong ipagamot ang katarata niya. At ngayon nga ang schedule ng kanyang operasyon. Pagpapaliwanag ni Carlo, dahilan para matigilan siya. Ibig sabihin ay may plano rin naman pala ang lalaking ito sa relasyon nila. Nainip lang talaga siya at hindi na makapaghintay. Formal na nandigaw si Carlo sa kanya at nagpakilala sa buong angkan niya. At nang gumaling na ang mama nito ay namanhikan na agad ito sa kanya at pinadaw ang kasal. Sa wakas ay natuloy rin ang milagro na gagawin sana nila noon, pero laging nauudlot. At 1 buwan bago ang kasal nila ay nalaman niya na buntis na siya. Anong hula mo sa magiging anak natin, Mami eh? Di ba triplets kayo ni Nasay at Pepsi? Tayo kaya? Tanong ni Carlo, isang gabi habang nakahiga sila at nakikihaplos ito sa tiyan niya. Gusto ko sana isa lang. Mahirap kayang mga anak. Pero gaya nga ng sinasabi mo, may lahi kaming triplets kaya hindi malayong triplets din ang laman nitong tiyan ko. Sagot niya habang napapangiti. Kung 2 lalaki at 1 babae, Aristeo, Armando at Arsenio ang ipapangalan natin. Kung 2 naman ng babae, papalitan natin ng Armando ng Amelia. Suwestyon nito, dahilan para magsalubong ang mga kilay niya. Masyadong makaluma naman, parang nag-travel tayo niyan sa past. Sagot niya na di alam kung matatawa ba siya o maiinis. Hindi naman naging hadlang sa pagiging public servant niya ang pag-aasawa at pagbubuntis. Pero nangako siya kay Carlo na ito na ang last term niya at magfo-focus na lang siya sa pamilyang binuo nila pagkatapos.
At pumayag din siya na kapag umalis na siya sa politika ay sa Quezon Province na sila maninirahan, sa bahay ni Carlo, kasama ang mama nito. Pareho rin silang mali sa hula na triplets ang ipanganganak niya dahil dalawa lamang ang lumabas, isang babae at isang lalaki. Kaya hindi siya gaanong nahirapan sa panganganak. Ang kailangan na lang nilang gawing mag-asawa ay siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!